Reading and Literacy Grade 1. Quarter 1, Week 2, Day 1. Let's learn about words that begin with M and its sound. Words that rhyme and syllabicate words. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about words that begin with M and its sound, and words that rhyme and syllabicate words. At the end of the lesson, the learners shall be able to chant the presented nursery rhyme, identify words that rhyme, identify words that begin with M, produce the sound of M, and syllabicate words with 2 or 3 syllables. Kumusta mga bata? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga salitang magkatugma, tunog ng letrang M at pagpapantig ng mga salita. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay magkumustahan muna tayo. Awitin natin ang Kumusta ka, halina't magsaya. Humanap ng kapartner at makipagkamay. Kumusta ka, halina't magsaya, ipalakpak ang kamay, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. Humanap ng bagong kapartner at ulit-ulitin lamang ang awit. Kumusta ka, halina't magsaya, ipalakpak ang kamay, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. Ngayon ay pag-aralan natin ang salitang magkatugma. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang magkatugma? Ang mga salitang magkatugma ay tumutukoy sa dalawang salita na magkapareho ang tunog sa hulihan. Karaniwan itong ginagamit sa pagsusulat ng tula o awit, kung saan mahalaga ang tunog at ritmo. Halimbawa ng mga salitang magkatugma: mata, bata; tulog, kulog; bato, pako; araw, galaw; gabi, tabi; ulan, unan. Anong mapapansin nyo sa bawat salita? Tama! Ang bawat salita ay may magkatugmang tunog sa hulihan, gaya ng mata, bata. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagtatapos sa letrang A, at ang tunog ng mga ito ay A. Tulog, kulog. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagtatapos sa letrang G, na may tunog na G. Ang mga salitang bato, pako ay parehong nagtatapos sa letrang O, na may tunog na O. Araw, galaw. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagtatapos sa W, na may tunog na W. Gabi, tabi. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagtatapos sa letrang I, na may tunog na I. Ulan, unan. Ang dalawang salitang ito ay parehong nagtatapos sa letrang N, na may tunog na N. Ang mga salitang ito ay magkapareho ang tunog sa hulihan. Maaari rin namang magkatugma ang dalawang salita kung parehong tunog ang hulihang pantig ng bawat salita. Halimbawa, mata, bata. Ang huling pantig ng mata ay ta. Ang bata ay ta. Pareho ang hulihang pantig ng dalawang salitang ito. Ganon din sa salitang tulog, kulog. Pareho ang hulihang pantig, log. Ang pantig naman ng araw at galaw ay parehong nagtatapos sa patinig na A
at katinig na W. Ang salitang gabi, tabi ay parehong nagtatapos sa pantig na B. Ang ulan, unan ay parehong nagtatapos sa patinig na A at katinig na N, an. Ang mga salita ay magkapareho ang tunog ng pantig sa hulihan. Alamin kung ang dalawang salita ay magkatugma o hindi magkatugma. Bata, sapa. Ang mga ito ba ay magkatugma o hindi magkatugma? Tama! Ang dalawang salitang ito ay magkatugma sapagkat pareho silang nagtatapos sa titik na A. Sumunod, gabi, sibuyas. Ang dalawang salitang ito ay magkatugma ba o hindi magkatugma? Tama! Ang dalawang salitang ito ay hindi magkatugma sapagkat ang salitang gabi ay nagtatapos sa titik I at ang salitang sibuyas ay nagtatapos sa titik S. Sumunod, ulan, kulungan. Ang mga salitang ito ba ay magkatugma o hindi magkatugma? Magaling! Ang dalawang salitang ito ay magkatugma dahil pareho silang nagtatapos sa titik na N. Sumunod, ibon, kangkong. Ang dalawang salitang ito ba ay magkatugma o hindi magkatugma? Tama! Ang dalawang salitang ito ay hindi magkatugma. Ang ibon ay nagtatapos sa titik na N at ang kangkong ay nagtatapos sa titik na G, kaya hindi magkatugma. At ang mga salitang nanay at kuya, ito ba ay magkatugma o hindi magkatugma? Tama! Ang mga salitang ito ay hindi magkatugma sapagkat ang nanay ay nagtatapos sa titik na Y at ang kuya ay nagtatapos naman sa titik na A, kaya hindi magkatunog ang hulihang pantig ng dalawang salitang ito. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang tunog ng titik M. Alam niyo ba ang tunog ng titik M? Ang tunog ng titik M ay Sabayan niyo ako mga bata. M. Ulitin niyo nga mga bata. Magaling! Alam niyo ba kung ano ang larawang ito? Tama! Ito ay manok. Ang unang letra ng salitang manok ay M. At ang tunog nito ay manok. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay mansanas. Ang unang letra ng salitang mansanas ay M. Ito ay may tunog na mansanas. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay mesa. Ang unang letra ng salitang mesa ay M. Ito ay may tunog na mesa. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay mata. Ang mata ay nagsisimula sa letrang M. Ito ay may tunog na mata. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay manika. Ang unang letra ng salitang manika ay M. Ito ay may tunog na manika. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay mani. Ang unang letra ng salitang mani ay M. Ito ay may tunog na mani. Ano naman ang panghuling larawan? Tama, ito ay mama. Ang unang letra ng salitang mama ay M. Ito ay may tunog na mama.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pagpapantig ng bawat salita, gamit ang mga salitang nagsisimula sa titik M. Ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita sa pamamagitan ng tamang pagbigkas nito. Nakakatulong ito sa tamang pagbasa at pagbigkas ng mga salita. Ilang pantig ang salitang manok. Hatiin natin ang salitang manok. Ma-nok. Ngayon ay ipalakpak ang pantig ng salitang ito. Ma-nok. Ilan ang bilang ng pantig? Bilangin natin. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ilang pantig ang salitang mansanas? Hatiin ang salitang ito. Man, sa, nas. Ipalakpak ang bawat pantig ng salitang ito. Man, sa, nas. Ilan ang bilang ng pantig? 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig. Ilan ang pantig ng salitang mesa? Hatiin ang salitang ito. Me, sa. Pagkatapos ay ipalakpak ang salitang ito. Me, sa. Ilan ang pantig ng salitang ito? 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ilan ang pantig ng salitang mata? Hatiin natin. Ma, ta. Pagkatapos ay ipalakpak ang pantig. Ma, ta. Bilangin natin ang pantig. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ilan ang pantig ng salitang manika? Hatiin natin ang salitang ito. Ma, ni, ka. At pagkatapos ay ipalakpak ang salitang ito. Ma, ni, ka. Ilan ang pantig? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig. Ilan ang pantig ng salitang mani? Hatiin muna natin. Ma, ni. At ipalakpak. Ma, ni. Ngayon ay bilangin na natin ang pantig ng salitang ito. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ilan ang pantig ng salitang mama? Hatiin natin. Ma, ma. At ipalakpak. Ma, ma. Ilan ang pantig ng salitang ito? Bilangin natin. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 1. Hatiin at ipalakpak ang pantig ng bawat salita. Isulat ang bilang ng pantig. Para sa unang bilang, ilang pantig mayroon ang salitang kalaro? Tama! Ang salitang kalaro ay 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig. Pangalawang bilang, ilang pantig ang salitang nanay? Tama! Ito ay 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Pangatlo, mangga. Ilang pantig ang salitang ito? Tama! Ito ay 1, 2. 2 pantig. Pang-apat, ilang pantig ang salitang laruan? Tama! Ito ay 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig. At pang-5, ilang pantig ang salitang adobo? Tama! Ito ay 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig.
Para naman sa pagsasanay bilang 2, pakinggan ang bigkas ng mga salita kung ito'y nagsisimula sa tunog na M. Lagyan ng check kung ito ay tunog na at X naman kung hindi. Unang bilang, mais. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ito ay may tunog na mais. Pangalawa, singkamas. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na Pangatlo, niyog. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi rin ito nagsisimula sa tunog na Pang-apat, mikropono. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ito ay nagsisimula sa tunog na mikropono. Pang-5, maleta. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ito ay nagsisimula sa tunog na maleta. Pang-6, bayabas. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na Pang-7, mukha. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Nagsisimula ito sa tunog na mukha. Pang-8, pera. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na Pang-9, mesa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Nagsisimula ito sa tunog na mesa. At pang-10, madre. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ito ay nagsisimula sa tunog na madre. Tandaan, ang mga salitang magkatugma ay tumutukoy sa 2 salita na magkapareho ang tunog sa hulihan. Karaniwan itong ginagamit sa pagsusulat ng tula o awit, kung saan mahalaga ang tunog at ritmo. Ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita sa pamamagitan ng tamang pagbigkas nito. Nakakatulong ito sa tamang pagbasa at pagbigkas ng mga salita. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!